Kakapasok lang binuking na Attorney Marcoleta 150 million kaya ang bayad sa pumirma. Grabe na to, ubos pera. Ay nako. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Agila ng Bayan. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Agila ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Bali, video na ito. No, ito yung si Kong Marcoleta, no? Talagang nagsalita siya, no, tungkol dun sa mga nangyayari ngayon. Grabe. No? Ito, interesante kasi to yung naging speech ni Kong Marcoleta. Ito parang sa rally ito no, sa rally. Hindi to yung sa iglesia parang ito yung sa senatorial. Pero maganda to kaya talakayin natin mga katunay. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Agila ng Bayan at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ngayon, pumirma silang lahat sa impeachment. Akala mo ninyo ay walang premyo yun? Napakalaki ng premyo, no? Diba, ang aasahan natin sa tuwing darating ang isang pagkakataon. Yung kanina, yung una, no? Yung pumirma sa impeachment, no, tinatanong ni Kong Marcoleta, no, malaki kung may premyo ba 'yon? Oh, malaki ang premyo noon, nako. Ang nasa inyong kapangyarihan. Bakit hindi po ninyo gamitin ang kapangyarihan? Ipagpapalit niyo po ba sa 5,000 piso ang kinabukasan ng ating bansa? Ay. Ipagpapalit sa 5,000 piso ang dignidad na taglay-taglay ng bawat isang mamamayan ng Pilipino. Hindi talaga. Pero kunin ninyo. Kasi pera ninyo yun. Kunin po ninyo, pero nakikiusap ako sa inyo, pagkakuha ninyo, huwag kayong magpapasalamat sa kanila sapagkat hindi nila pera. Tama yun. Tama yun. Kung sila magbibigay ng pera sa atin, halimbawa ayuda o anuman iabot sa atin, pera, ganyan, 5,000, ay syempre tanggapin natin yan. Dahil hindi naman nila pera yan. Hindi galing sa bulsa nila yan. Dahil yung perang ibinibigay nila sa atin o yung ibibigay nila sa atin, galing din sa atin. Diba? Tama naman si Kong Marcoleta doon. May punto. 1 point. Diba? Tama si Kong Marcoleta. Tuloy natin. Hindi nila pera yun at kailanman hindi naging tungkulin ng isang congressman o isang kumakandidatong senador na siya mismo ang mag-aabot sa inyo. Yun po ay pagpapasikat, pagpapasiklab sa inyo. Nakakahiya po. Kailangang malaman ninyo na kayo po'y iniinsulto nila kapag lumalapit sila sa inyo at ibinibigay yung halaga na kung tawagin ay akap. Iniinsulto po nila kayong lahat. Hindi po namin tungkulin yun. Kailangan malaman po ninyo. Para kasing pinapalabas nila nun, halimbawa ito, mag-e-eleksyon na. Tapos namimigay sila ng ganyan, ayuda. O ipabanguhin natin yung pangalan ng konti, no? Huwag yung parang nagsusuhol. O ayuda na lang, binibigay. Kasi parang mali yun. Parang ang tingin sa mga Pilipino nun, mga mukhang pera naman yan. Bigyan na natin ng pera yan. Iboboto tayo niyan. Sinasabi nga ni Kong Marcoleta kanina, sige, tanggapin nyo. Diba? Pero alam nyo na ang dapat nyong gawin. Alam na natin lahat ang dapat natin gawin. Malalaki na tayo, hindi na tayo kailangan pang pagsabihan ng paulit-ulit. Diba? Kailangan maging matalino tayo. No? Kika nga kanina sinabi niya, yung 5,000 ba ipagpapalit mo sa kinabukasan ng bansa natin? Diba? Kaya hindi masamang tumanggap dahil atin yun. Pero once na tinanggap mo yan, no? Kailangan maging matalino ka. No? Alam mo ang dapat mong gawin sa sarili mo. Alam mo na ang tama't mali. 'Di ba? Hindi ganon ang tungkulin ng isang senador o isang congressman o congresswoman. Ang tungkulin po namin pare-pareho,
Kailangan buhayin natin, pasiglahin ang ekonomiya, ang kabuhayan ng ating bansa upang sa ganun magkaroon ng trabaho, dagdag na kita ang mamamayan. Yun na naman ang tama sa sinabi ni Kong Marcoleta. Imbis na mamigay ka ng ayuda, magpakapagod ka mamigay ng ayuda na galing naman sa mga tao, yung perang pinamimigay na yan, bakit hindi na lang kayo magtulong-tulong na gumawa ng, di ba, ng trabaho para sa mga tao? Dahil yan ang kailangan ng mga tao ngayon. Ang ayuda ay panandali, ang kita lang yan, saglit lang yan. Mauubos yan, ilang araw lang, 1 linggo o 3 araw, ubos agad yan kahit 5,000 sa sobrang taas na ng bilihin ngayon. Ang talagang kailangan ng tao ngayon ay trabaho, yung dagdag na pagkakakitaan. Bakit hindi kayo magbigay ng mga ganong klaseng proyekto? At isa pa, bakit hindi nyo isulong na taasan ang sweldo ng mga manggagawa natin? Iayon nyo naman sana sa nangyayari ngayon. Hindi yung tumataas ang bilihin, pero ang sahod ng mga manggagawa natin ay ganun pa din. Hindi tumataas. Ang bilihin lang ang tumataas. So, papaano yung mga tao na maliit lang ang sinusweldo? Hindi minsan sumasapat para sa pamilya nila. So, kailangan pa nilang kumayod ng kumayod. Hindi lang dobleng kayod, tripling kayod ang ginagawa para mabuhay yung pamilya nila sa mahal ng bilihin ngayon. 'Di ba? Huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag. Ang isang pamilyang Pilipino kahit mahirap, hindi niya gugustuhin na mananatili siyang mahirap. Yes. Ang isang Pilipino ay merong dignidad. Yes. Prinsipyo. Ayaw niya yung palagi na lang na binibigyan siya ng ayuda. Napipilitan lamang siyang kunin dahil sa pangangailangan. Yes. Kailangan talaga ang mga tao turuan natin magsikap, 'di ba? Para mabuhay, para umasenso. Kasi yung ayuda na yan talaga, hindi naman maganda yan kung aaraw-arawin nyo at hindi naman emergency yung mga pinagbibigyan ninyo. 'Di ba? Dapat ang ayuda ginagamit yan in case of emergency. May mabubunot tayo. Dapat nga yan iniipon hanggang sa lumaki ng lumaki. Hindi pinamimigay sa oras na hindi naman kailangan. Dapat yan sa oras na kailangan. Kahit hindi ibinigay ang mga kondisyon para sa makapagtrabaho, makahulagpos siya sa gapos ng kahirapan. Hindi siya papayag na ipamana sa kanyang pamilya ang kahirapan na matagal niya nang tinataglan. Huwag kayong papayag na manatili ang ganitong kalagayan. Yes. Piliin na po ninyo utang na loob. Nasa kamay po ninyo. Nasa kamay po ninyo. Yes, tama. Nasa kamay na po kayo. Tama, nasa kamay nating mga taong bayan ang kapalaran ng mga yun. So dapat tayong lahat maging matalino sa darating na eleksyon. Yun yung sinasabi natin na kailangan aralin muna natin kung ano yung ugali at nagawa ng isang politiko na kumakandidato bago natin iboto. Dapat ganun. Hindi yung nagre-rely lang tayo sa pangalan dahil sikat at kilalang artista o kilalang personalidad. Hindi dapat ganun mga katunay. Ilang beses na tayo napapahamak sa ganun. Sinara ko na lang Wala May nagsalita. Kasi po pag hindi kayo sinara niya na daw. Wala po kayong karapatan na umasa na may pagbabagong mangyayari pa sa ating tulungan ninyo kung gumawa ng isang kasaysayan. Iguhit natin ang isang kasaysayan. Pangangako sa gabing ito, kung kinakailangan ay panumpain natin. Simula sa araw na ito, gumawa tayo ng magandang bagay hindi lang para sa sarili natin, kung hindi sa ating bansa, sa ating mga anak, yes, at sa anak ng ating mga anak. Yes. Kasi yung mga iboboto natin kung hindi tayo magiging matalino, no? Matagal yan, matagal na naman yan.
'Di ba? Ilang taon na naman tayong magdudusa niyan. So kailangan itong botohan na to na mangyayari ngayong taon na to is kailangan maging matalino tayo mga katunay. Dahil kapag nanalo pa rin yung mga tao, yung mga politiko na alam natin na halos alam nyo naman sa sarili nyo na wala talagang naitutulong at nagiging palamuti lang, wag tayong magrereklamo na ganito ang mahal ng bilihin, ba't ganito, ganyan. Kasi tayo rin ang may gawa eh. Kasi tayo yung may karapatan na magluklok sa kanila sa mga pwesto nila. Nasa atin yung power tuwing eleksyon. Tayo ang may karapatang mamili. 'Di ba? So kung ang mangyayari ay ganun pa rin, halos walang pagbabago, nagre-rely lang tayo dahil kilala yung tao, personalidad to, kilala, ay wag tayong magrereklamo. 'Di ba? Huwag na kayong pumayag na yan na naman. Yun. Sila na naman. Ilang beses na ba silang nakabalik? Bakit ganito pa rin ang kalagayan natin? No, tama. Napakarami pong magagandang batas na ginawa natin. Wala pong nagbabantay. Walang nagbabantay. Ito pong batas ng kuryente, yung binabanggit ko sa inyo, totoo po yung layunin. Kailangan murang halaga. Bakit ngayon po'y pagkataas-taas? Wala po. Ako, nasaksihan ko talaga yan. Talagang pinaglalaban ni Kong Marcoleta yung tungkol sa kuryente. Sa Meralco talaga. Kayo mga katunay, alam nyo rin yan. 'Di ba? Talagang dikdikan talaga. Hindi tinigilan ni Kong Marcoleta yan. Kasing nagbabantay. Ang totoo po, kung talagang gagawin lang nila ang mabuti, imbes na akap, imbes na ayos, imbes na tupad, bababain natin ang presyo ng kuryente, gawin natin halimbawa. Yun ang maganda ron. Tanggalan natin ang 12% back sa kuryente. Yun! Pagkatapos, yung dating buwis na nakukuha dyan, ang gawin na lang natin ay yung mga kababayan natin na nagbabayad ng kuryente sa isang buwan, 2,000 pababa. Yun! Hindi ba pwede Kong Marcoleta, libre na lang? Joke lang. Kinakailangan ilibre na yun. Yun! Ang tunay na Ano mga katunay? kesa magbayad ka ng buwis, kukurakutin lang. Oh, nako. Bago nila kurakutin, ibigay na lang natin na libre from 2,000 pababa. Ibigay. That's right. Taong ganun ang consumption sa kuryente. Tama yun. Yan ang maganda, iniisip yung taong bayan. Alam niyo si Kong Marcoleta, no? Subok na to eh. 'Di ba? Katulad, ito yung sinasabi ko na obserbahan natin. Ako talaga naobserbahan ko si Kong Marcoleta dati pa. Talagang ganyan talaga siya. Pinaglalaban niya yung karapatan ng mga tao. Yan yung hinahanap natin. Lalong-lalo na dyan sa Meralco. Talagang pinupunteriya niya yan. Yung taas ng singilan ng kuryente. 'Di ba? Kumbaga malaking tulong sa atin yan. Ngayon sa Senado, kapag siya nanalo, mas lalo sigurong makakatulong sa atin si Kong Marcoleta. 'Di ba? Hindi katulad ng iba na hindi naman masyadong pinapakailaman ng Meralco. Yung taas ng kuryente na binabayaran natin, 'di ba? Buwan-buwan. 'Di ba? Halos kumbaga imbis na makatulong sa atin ng konti na mabawasan dahil sa dami ng gastusin ngayon sa bahay, sa pamilya, 'di ba? Makabawas-bawas ng gastos, pataas din ng pataas yung kuryente na nagiging dagdag problema pa. 'Di ba? So kung kaya naman talagang pagtulungan, 'di ba? Kung kayang resolbahin gaya na sinasabi ni Kong Marcoleta, bakit hindi natin subukan ng mga ganitong tao, no? Na baka makatulong sa atin mga katunay. May benepisyo po nun pag ginawa natin. Magagawa naman eh. Pag nagawa natin yun, 4.5 million Filipinos na mahihirap ang mabebenepisyohan. Katumbas ng 28 million Filipinos. Hindi yung pupunta sa inyo akap. Ano ba yung akap? Ayuda sa mga kapos ang kita.
Ayuda sa mga kapusang kita. So bakit kapusang kita? Kasi hindi naman nag-i-increase yung sweldo. 'Di ba? Kaysa bigyan mo ng ayuda para hindi kapusin ang kita, bakit hindi nyo taasan yung sweldo ng mga manggagawa? Bakit hindi nyo ilakad? Hindi nyo gawa ng paraan? 'Di ba? Dapat ganun. Tama si Kong Marcoleta ron. Ba? Ano po ninyo nalaman na sila lang ang kapos sa kita? Pumunta sa komunidad. Pumili lang ng mangilan-ilan. Oo, ilan lang naman ang matatamaan nun. Di ba? Lahat naman tayo kapos sa kita. Yes! Kahit ako. Bakit? Sa kagustuhan ko lang lahat ng tao sana na naghihirap, bibigyan ko lahat, ngunit hindi ko kaya. Sa mga kapit, kahit ako kapos sa kita. Pupunta sa isang komunidad, pipili lang ng iba. Ng konti. Paano yung iba na hindi nabigyan? Yes. Tama bang patakaran ito? Oo, tama yun. Pagkatapos pupunta sila sa inyo, ipakikilala na din sa inyo. Hindi yung patakaran ng tama, tama yung sinasabi ni Kong Marcoleta. Baka mamaya yung kung ano isipin nyo sa akin mga katunay ha. Tinulungan kayo. Na para bang gusto nilang ipakilala sa inyo na galing sa bulsa nila yung perang ibinigay sa inyo. Sus! Kahit siyang mga yan, no? Kahit nasabihin nilang namimigay ang mga yan, hindi talaga manggagaling sa bulsa nila yan. Ipapuputol ko dalawang kamay ko kapag ang perang ibinibigay nila sa mga tao, no? Galing sa bulsa talaga nila. 'Di ba? Sa dami ng tao sa buong Pilipinas, baka ang isang politiko ay maghirap. 'Di ba? Kung sakaling mamimigay siya ng mamimigay ng ayuda. 'Di ba? Common sense lang tayo mga katunay, 'di ba? Kailangan pa iralin talaga natin yung isip natin. 'Di ba? Kaya talagang yung perang yan is nanggagaling talaga lahat sa atin. Yung perang ginagamit nila ay sa atin. Kaya may karapatan tayong tanggapin. Huwag natin tanggihan, tanggapin natin. Kasi sa atin yan. Kaya tama lahat ng sinasabi ni Kong Marcoleta rito eh. No, walang kasablay-sablay. Kayong palilin lang sa kanila. Ni huwag ninyong titingnan. Mga salbahe yan mga yan. Nah. That's bad. Huh? Bakit ko sinasabi salbahe? Ini-insulto nila kayo. Huwag kayong pai-insulto sa kanila. Ako ayokong mang-insulto kahit kailan. Kaya nilalabanan ko sila. Kaya tingnan nyo yung ginawa nila sa akin. Mahigit na 300 na congressmen. Ako na lang ang nagsasalita kung ano yung bali sa amin. Oo, kaya nga siya pinag-iinitan sa kamera eh. 'Di ba? Halos parang sa kamera hindi ka pwedeng magsalita kung kontra sa kanila yung sasabihin mo. Kailangan lahat pabor sa kanila eh. Si Kong Marcoleta talaga taliwas ang paniniwala sa paniniwala nila. Si Kong Marcoleta lang ata nakikita natin na may diretsong utak. Pero sandali lang, correct ko lang. Meron pa namang mga ibang congressman na diretso ang utak. No? Like Richard Gomez, no? Etc. Marami pa. No, meron pang mga natitira. Yung mga hindi mga nagsipirma, yun ang mga diretso yung utak. 'Di ba? Lahat sila ay pare-parehong may project. Ngayon, pumirma silang lahat sa impeachment. Akala ba ninyo ay walang premyo yun? Nako? Napakalaki ng premyo nun. Hello? Politika ng pera-pera na ang nangyayari sa atin. Maawa kayo sa ating bansa. Takin mo? Maawa po kayo sa ating bansa. Talagang pipirma, kaya nung minadali, no? Kahit naman sino, pipirma. Pero nakakabilib yung mga congressman na hindi pumirma doon. Yun pinapahiwatig na hindi mo kami mabibili. Hindi namin ibababa ang aming dignidad at prinsipyo. 'Di ba? Talagang kung sa taong bayan ang puso mo, talagang sa taong bayan ka. 'Di ba? Syempre, isip mo lalaban yan pag nakita yung ganyan. Kung merong involvement na pera talaga. Pero kung nasa puso mo talaga, ang taong bayan, no? Ayokong lokohin yung taong bayan. 'Di ba? Talagang hindi ka talaga pipirma o anuman kung meron mang kalakip na gano'n yan pagkatapos mo pumirma, 'di ba? Iguhit natin ang isang kasaysayan sa gabing ito. Unang-una, naging kasaysayan na sapagkat ito lamang ang pagtitipon na nakalikom ng ganito karaming mga mamamayan. Nako. Wala pong nagbayad sa inyo, may nagsakripisyo pa kayo, ang iba po'y namasahe pa, ang iba'y galing pa sa Visayas, ang galing pa sa Mindanao, ang iba.
Baka mamaya mabutasan na naman nila yan, sabihin may mga bayad yung mga nagpunta dyan. Tapos sasabihin walang libreng pakain daw. Naku, Kong Marcoleta, alam nyo naman, yung mga galit sa inyo is talagang may binabato minsan yan. 'Di ba? Wala po kaming maibibigay na pera sa inyo. Ngunit ipinakita ninyo ang kahalagahan ng pagtitipon na ito. Yes, yun, maganda rin. Salamat po sa suportang yan at gusto kong samantalahin. Gusto kong ipaintindi at gusto kong bigyan ng emphasis. Yun. Magsimula tayo sa araw na ito. Makikita nila at malalaman nila kung sakasakaling ako'y nandun na po. Naniwala kayo sa akin. Kahit ilan pa sila, kahit sino pa sila, yun, basta sa tama lamang po tayo. Huwag tayong lilihis sa tama. Kahit mahirap, kahit marami sila, ilalaban natin at ilalaban ang katwiran sapagkat yun lamang po ang tanging paraang nalalaman ko kung paano ko magsisilbi sa ating bansa. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Agila ng Bayan. Syempre napanood natin si Kong Marcoleta. Ang ganda ng speech ni Kong Marcoleta at talagang sapul na sapul ang dapat matamaan. Diba mga katunay? Kaya kayo think before you vote. Kailangan maging matalino tayo ngayong darating na eleksyon. Pag-isipan natin maigi yan. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.